Ito na. Binaliwala ni Vice President Inday Sara Duterte ang bagong impeachment complaint laban sa kanya na inihain ng Akbayan Party List. Itunuturing itong politikal at konektado sa umano'y presidential bid ni Senator Risa Hontiveros sa 2028. Aba, seryoso yan ha, tatakbo pagka-presidente ha. Sinabi ni Vice President Inday Sara na walang kredibilidad ang Akbayan at ginamit lamang ang proseso ng impeachment para sa harassment at politiking na nagkaapekto sa diplomasiya ng bansa. Binanggit niya rin ang dati ng pahayag ni Hontiveros na nagpapakita ng political motive. Dalawang impeachment complaints ang naipasa sa Office of the Speaker, kabilang ang isa mula sa Makabayan Coalition. Inaalala ni Duterte na dati na ring sinubukang siyang i-impeach matapos niyang lisanin ang cabinet position kay Bongbong Marcos at binalaan ang 19th Congress sa umano'y fishing expedition sa mga isyu tulad ng mga mere grispiatos at confidential funds. Ang tanong mga kapartner, dapat bang seryosohin ang mga impeachment complaints kahit may posibleng political motive o dapat isa lang alang ang intensyon ng naghain, mga kapartner? Partner, yung impeachment kay BP Inday Sara, paulit-ulit naman lang na yan eh. Ang grounds nila nung nakaraan, nung nabasura, eto pa rin ha, partner, kung meron manadagdag, iilan lang yan eh. Kaya dapat lang baliwalain yan. Kasi pamumulite ka lang yan, unang-una, itong si Risa, gustong tumakbong presidente sa 2028, baka nagpapatunog lang ng pangalan sa mga anti-Duterte na mga supporter ng mga ng kasalukuyang administrasyon. Kinukuha niya lang yung simpatiya niya o ng mga tao na yun kasi nga ultimo nga dilaw ayaw sa kanya eh. Correct, tama ka dyan, partner. So wala siyang simpatiya, wala siyang supporter, wala siyang botante sa 2028. So naghahanap siya ngayon ng mga magiging sympathizer niya o boboto sa kanya. Yan ang ginagawa niya para patunugin yung pangalan niya. I-impeach si PB Inday Sara, tumulong siya. Bakit ayaw ng mga dilaw sa kanya? Eh, mahilig daw siya sa lamas eh. Oo. At ito na nga mga partner, ito, pag-usapan natin ito. Yung unang katagang sinabi po ni Vice President Inday Sara Duterte, yung salitang wala po itong kredibilidad, itong Akbayan. Okay, bakit sinabi hong walang kredibilidad? Maaalala po natin nung presidente po, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ito pong akbayang ito ay daig pa po, mga kababayan, ang linta kung makakapit, mga kababayan, kay dating Pangulong Duterte. Kahit i-search nyo ho yan. Pangalawa, papaano nanalo ang akbayan? Hindi ba nagpa-endorso din yan kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kay Vice President Inday Sara Duterte? At tanungin natin, alamin natin ang background nitong akbayan. Ang akbayan po ay itinatagpo ni Eta Rosales. Ayan, para alam ninyo. At ito ho ay puro optics. Bakit ko sinabi puro optics? At saka alaman po ninyo, ang akbayan po o yung tatawag na karapatan ay anak po at bunga po ng akbayan, ang karapatan. Yan po ay isinilang way back, siguro tansya ko ho ay mga nasa 2025 ba tayo ngayon? 6 na. Siguro mga 15 years ago, una kong narinig yung pinalutang na nila yung karapatan. Oo. Siya nga pala, partner, diyan ka galing Yes, of course. Ayun. Ako po yung nagtago ng mga bandera po ninyo. Akbayan. Huwag kayong magsisinungaling. Totoo yan. Hindi biro yan sinasabi. Hindi biro kayo Totoo to. Yung nagrally po sa Rawis, na sumisigaw po tayo na ibalik ang Coco Levy Fund. Diba? Noon po sa Department of Education, na dumating po yung mga representante, ako po yung driver. Aba? Kami po yung nandoon. Ako yung nagtago sa mga banner ng karapatan at akbayan. Ako nag-drive sa iyo papunta ron, punong-puno ho tayo. Pagkatapos pina-interview yung karapatan partner. Tapos narinig ko, pwede ko na mabanggitin mag-anak ko kasi ito hindi ko na mapangalanan, kilala mo to, alam mo yan. Ang sabi, okay na, dumating na yung ABS-CBN. Layas na tayo. Okay na. Nakuha yung mamaya, lalabas na sa yan. So nakita ko, pinaalis kami, pinapunta po yung mga tao, pinag-drive ko, papunta ng DAR. So mga kabayan, pinakita ko lang yung background ng nitong mga to, puro optics. Ngayon, eto partner. Okay. Ano ang motibo
Kasi Ano? ang motibo po nito mga partner, kasi nakita lang nung panahon po ng ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi po ito mga nakaporma at nakapagnakaw. Nagutom niya, nagutom. Pero ito challenge ko. Yaman din lang mahilig kayong bumatiko, sabi nyo, sa korupsyon. Ang challenge ko sa akbayan ito. Simpleng-simple lang. Kailan po kaya namin maririnig sa kalsada o maging sa inyo pong sa plenaryo na kayo po ay tutuligsa sa mga CPP, NPA, NDF? Kailan po namin maririnig? May sagot. Ano sagot? Pagputi ng uwak. Di ba? Total corruption, di ba? Ang mga NPA po ay lumalaban sa gobyerno. Ang akbayan ay nasa gobyerno. Sinong kakampihan ninyo? Yung NPA o yung nasa gobyerno? Partner Buds, Pasok. Ako ba tinatanong? ibibigay ko na sa iyo ang table. Kala ko ako tinatanong mo kung NPA o gobyerno. Okay, eto lang, no? Ang tagal na po yan, pero titignan nyo po, impeachment pa rin. Nagbago lang sila, gumanda lang na konti. Tignan nyo yung reklamo nila na impeachment. Nagsimula po yung angal nila sa impeachment, simple lang eh. Ginastos 11 days, di ba? Tapos nung hindi na po kinakagat ng tao yan, na-realize ng tao, pwede ka palang gumastos ng 1 billion kahit sa isang araw eh. Sa laki ng gobyerno, hindi usapin yung 11 days. Tapos ngayon, nung naghanap sila na naghanap, actually na hinahanapan nila ng butas talaga si BP Sara eh. Ang tanging nahanap nila, yun pong Mary Grace Piatos. Alam po ninyo, sa tagal po, wala po pa po kayong bagong binibigay sa mga mamamayan na bagong ebidensya na talagang nagnakaw si BP Sara. Kami na po ang magpapaliwanag sa inyo kung paano po magnakaw sa gobyerno. Ang dami na pong expose na magnanakaw. Ano po ang una naming ano yung mga nila? Common denominator ng mga magnanakaw. Meron silang mga luxury cars, partner. Diskaya at lahat ng mga tinatawag na nepo babies, meron sila nun. Mga mansyon, Sila Saldico, sila Martin Romualdez, may mga mansyon sa Forbes Park. Meron pang mga helicopter at jet. Ito po ang tanong, kung totoong magnanakaw si BP Sara, meron ba siyang mansyon? Wala. Vice President yan. Hindi po simple yung tungkulin niya. Kung magnanakaw siya, meron ba siyang helicopter at jet? Wala. Meron ba siyang mga luxury cars? Wala. 'Di ba? Yun lang ang hanapan nyo kasi nalantad na sa mga Pilipino. Ano ang katangian ng mga magnanakaw? Merong ganun. Ikaapat, meron bang nabalitaan kayo na tumestigo na nag-deliver sa kanya ng mali-maletang basura? Wala. Wala pa rin, di ba? O yan yung mga katangian na magnanakaw. At eto po ang pinaka-simple. Kung totoong magnanakaw si BP Sara, bakit niya aawayin yung may kontrol ng pondo? Correct. Bakit niya aawayin si Martin Romualdez at saka si Saldico? Samantalang kung magnanakaw siya, hindi siya magpopokus sa mga maliitan. Maliitan lang yan eh. Magkano ba yung pinag-uusapan natin? Milyon lang? Vice President siya. Yung congressman nga, yung mga contractor nga, nakapokus dun sa bilyon, lahat sila nasan? Flood control. Kung magnanakaw si BP Sara, yun yung pupukusan niya, flood control. Kasi hindi naman pangkaraniwan tao yan eh. Vice President, ibig nyo sabihin, yung mga congressman, kaya nilang tumutok sa mga flood control. Yung Vice President na magnanakaw, mataas ang posisyon. Dito siya sa maliitang mga, pirma kayo ng marami para makarami tayo ng 1,000. Mag-isip-isip kayo. Kung magnanakaw si BP Sara, lahat ng katangian na magnanakaw meron siya. Yung iba nga, may mga mansyon pa sa ibang bansa. Exactly. Yan yun, partner. Yung sinasabi nyo, tinatago niya eh. Tinatago pala, wala kayong nakikita. Bakit nyo pinagbibintangan kung wala naman kayong nakikita? Ilantad ninyo dahil ang tagal na namin, nabibingin na kami na magnanakaw si BP Sara ni isang patunay, wala kayong napapatunayan. Yung mga magnanakaw, ihileran nyo yung mga helicopter, jets, ihileran nyo yung mga mansyon sa Forbes Park,
meron. Pero si BP Sara, wala kayong makikita. Partner, Alam nyo, dito kay BP Sara, sa nangyayaring ito ngayon sa pamilya ni BP Sara, Tatay Digong, Duterte, no? Mayroon tayong mapupulot na malaking aral dito eh. Mga kapartner, isipin nyo ito ha. Si BP Sara, kung nakisayaw lang siya sa agos ng politika, ay wala sana ang ganitong problema ang mga Duterte, especially si BP Sara. Bakit? Sila naman ay unit team ni Pangulong Marcos Jr. Kumunga si BP Sara ay brand or anak ng isang Duterte, Tatay Digong, na naglingkod na politiko, hindi po traditional na politician, kundi politiko as in nandoon sa tunay na kahulugan. Ano yon? Yung naglilingkod sa taong bayan. Yun yung purma, yun yung kinukupya, yun yung pinag-iigihang maitayo ng isang Duterte brand. Now, kung si BP Sara ba ay nakisayaw na lang sa agos, nakisunod sa agos, sa tingin nyo kaya may impeachment na ganito? Wala. Wala. After all, unity team sila. After all, kung hindi dahil kay Sara or sa Duterte, hindi po mauupong presidente ngayon si Marcos Jr. Kasi katunayan, talo siya noong vice presidential pa lang ni Vice President Leni Robredo noon. So sa madalit salita mga kapartner, ano yung pinakabuod na aral na mapupulot natin dito? Tingnan natin ha, si Tatay Digong, pinalutang niya noon yung maaring makalaban ni BP Inday Sara. Ano yun mga partner? Si Senator Pacquiao noon, ito observation ko lang. Ang style ni Tatay Digong, iniisip ko talaga. Sabi niya doon kay Pacquiao noon, si Pacquiao ay presidente material. Mayroon pronouncement na ganun. Kumbaga, tapos si Isko din, hinangaan din ni Tatay Digong. Lahat itong mga ito, naging presidential aspirant. Parang may pronouncement pa rin yata si Tatay Digong kay Lini. Lahat ng mga ito, linilid ni Tatay Digong na ito maaaring potensyal na makalaban ni BP Inday. Pero pagdating ng eleksyon, si BP Inday atubili pa rin. Ayaw pa rin niya. Kasi, parang sa tingin niya, wala pa siyang napapatunayan at hindi pa siya karapat-dapat mamuno or maging presidente. Now, eto na ngayon, vice president na siya. Paano niya ngayong ginagawa ang kanyang sariling way para mapatunayan niya na pwede na siya at karapat-dapat siya sa presidente? Ito ngayon. Sinulungat niya ang agos ng politika na kung makipagkaisa na lang siya, walang lalabas na ganyan ang mga confidential na ganyan. Kasi si Marcos Jr. na lang napakalaki ng confidential na hindi walang nagtatanong eh. Pero bakit niya kailangan suwayin? Kasi nga, papatunayan ni BP Inday Sara na sa kanyang sariling paraan, makagawa niya ito. At may tatayo niya ang prinsipyo ng Duterte na malinis, maayos, at mauupo, magiging pangulo ng may sariling prinsipyo, may sariling nagawa na maayos. At partner, ito. Partner, nandun yung camera. Lahat ng mga yan, si Risa Ontiveros, lahat ng mga itong kumitira sa mga Duterte, especially dito kay Risa, lahat ng mga ito may mga utang na loob sa mga Duterte. Correct. Dahil dyan, partner, may breaking news. Oy! Ano yan? bago ka mag-breaking news, partner, Ah. kasi sinabi niya, tumitira eh. Oo. Father Flavi! Kumusta dyan? Ibang tiranto ha? Yan, Sabi na naman tumitira ako eh. diskutahan mo, pare ah. Kinabahan ako. Partner, dapat pag tumitira, hindi lang si Father Flavi. Ah. Dapat ang banggitin mo, Pangulong Bungbong. Si Father Flavi lang pa na tumitira eh. Ikaw naman talaga eh. Si Bimar nga, tumitira eh. Ano tinitira? Iba naman, batang-bata. Kinabahan ako, katabi ko pa naman. Kinabahan ako, seryoso. Dahil dyan, partner, napag-usapan na natin si Vice President Inday Sara, si Father Flavi, Hontiveros. O ito, breaking news tayo, partner. Larga. Oh. May isinampang pangatlong impeachment ngayon laban kay Vice President Inday Sara Duterte ng mga religious groups kagaya ng Kaparian, Kamadrihan, Abogado ngayong araw na ito, Lunes po. At ang nag-endorso po ng impeachment ay si ML Party List Representative Laila de Lima. Ayan. Ang kanilang akusasyon laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay betrayal of public trust, graft in corruption, at supposed misuse of
at least 612 million worth of confidential funds. Ano po ang masasabi ninyo? May pangatlo na naman, partner. Pero tinanong daw siya. Ano? Kung ano daw ang ano niya, kung ano daw ang nakikita nilang isa pang ground dyan sa impeachment na isinampa nila sa ating pangalawang Pangulo. Itong bago ngayon, O, partner. itong bago yung pangatlo. pangatlo. Ang sagot, may sumagot, partner. Yung mga nanggaling lang daw sa bibig ni Inday Sara. Yun lang, partner. Yun yung ebidensya. Oh, isa yun. Yung mga- Halimbawa, yung sinabi ni Inday Sara na, Sa pag Congress. ako namatay, Oo. Siya nagurgor. Gurgurin ko kayo. kinausap na ako, papatayin. O, tinawag si John Wick. Isa yan. Kaya nga walang ebidensya Oh, talaga. di ba? Oo. Eh, di, tinawag niya si John Wick tsaka si Triple X. Oo. At saka, partner, bakit meron pa silang pangalawa, o panguna, pangalawa, pangatlo? E pag tiningnan natin, pareho lang ang kanilang mga reklamo. Partner, gusto mo Pareho lang. gusto mo malaman sagutin ko? Mm. Kasi yan ay optics. Pwede Correct. naman nilang pag-isahin eh. Correct. Ito, totoo to ha. Halimbawa, may isa, dalawa, tatlo. Politika nga yan eh. Pwede naman, ang problema dito, partner, ayon sa isang abogado. Mhm. Ayan ha. Ito, lumalabas dito na whether good or bad publicity, still ay publicity. Pero balita ko, may tatakbong congressman at babalik sa pagkakongresista Diba? at may babalik po na pagkasenadora. Oh, di ba? Yun ang motibo eh. Oh. For popularity. Mm. Yun, pang-PR lang nila. Kasi pwede mo naman na i-consolidate yan lahat. Sama-sama na lang natin dito para isahan na lang. O di ba? Kaya lang, umiiral po yung optics epal. Alam nyo bakit? Kung sino kasi yung nag-file partner ha, siya yung haharap sa press. Siya yung bida. Siya yung i-interviewin. Oo. Siya yung makikita sa mainstream media. So, ang tawag ko doon, partner, di optics epal. O, di ba? Tsaka partner, nagtataka nga ako kasi kasama na siya ron dun sa pinail nung apo ni Cory. Si Kiko D. Kiko. Si Kiko, di ba naroon siya nun? Naroon siya. Naroon si Laila de Lima. Sumama tapos siya doon. Sumama siya ron sa picture doon. Tapos ngayon, Ugat partner. Ngayon, bago naman. bago siya na siya Siya yung endorser. Ibig sabihin, dalawang impeachment nakasabwat siya. Anak ng tinapay. Ito Kita lang, nyo. ha? Oh, sige. Ito lang masabi natin, ha? Kami pong mga Duterte, ipagpalagay nyo nang nagtagumpay kayo. Kaya, ano man na nangyari, hinokos-pokos nyo, pati hanggang sa Senado, nagtagumpay kayo. Akala nyo naman, iboboto namin si Risa Ontiveros. Wish mo Utot lang. nyo. Ayan na nga sila. Lahat ng mga Duterte, Ah. hikayatin namin, kung hindi talaga po pwede, worst comes to worst, hindi talaga po pwede si BP Sara dahil mekos-mekos nyo, O, yun. iboboto pa rin namin, hikayatin namin si Baste, Yun! o Pulong. kaya si Pulong. Yun! O kaya gusto na namin, Duterte na. Yun! Para wala na kayong isiping i-impeach. Dahil kung Duterte na, Oo. parehong pa rin. panalo, Duterte impeach pa rin. nyo man yung Presidente Duterte, Vice President Duterte pa rin. Partner! Hindi ka pa rin mananalo, Yun! Ontiveros. Correct. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Mm-mm. At kayo po, mga mamamayang Pilipino na maka-Duterte, opo, dinideklara namin, kami ang may karapatang magsabi ng mamamayang Pilipino dahil majority ng mamamayang Pilipino ay maka-Duterte. Yan. Kayo po, may mga pages po ang inyong mga congressman. Ano nyo po, mag-message kayo sa kanila na, Kong, pwede ba wag kang makisali dyan sa mga impeachment kay BP Sara dahil kami mismo mangangampanya laban sa iyo. Buong pamilya ko, hindi ka na namin susuporta. Yan ang maganda. Partner, bago ko bigay kay BMR ha, ano sabi mo kanina? Ito malalim na Tagalog to. Marami ko sinabi. Oh, hindi. Yung bibigyan ko lang ng isang Gusto mo ulitin ko? Wag na. Ito. Dilima, antivirus. Sa mga kamatayang black, neck ninyo. Ayan. Alam mo 'yon? Pag ikaw lumaki ka sa Maynila, alam mo ibig sabihin, sabi ko, neck ninyo. Lagyan mo ng ganon. Partner, ano natin na Hontiveros hindi Hontivirus. Hontivirus po. Hontivirus. Baka akala siguro nila, partner, sa ginagawa nila na yan na pag-impeach, pag-file ng impeachment kay Inday Sara, napakarami na nila, sampa sila sa kabilang impeachment complaint, sampa rin sila sa kabilang impeachment complaint. Akala siguro nila, partner, matutuwa sa kanila mga tao. Eto, sa totoo lang
masaktan na kayo kung masaktan. Karamihan ng mga Pilipino, Duterte. Mhm. Oh. Si Bemar Duterte ba? Mga iyakin kayo, tatlo pa nga lang, may pangapat pantayin ninyo. Oo, Kayo, yun. iyakin Si kayo Kitty. eh. Pero alam nyo, kahit 10 pa yung impeachment na sampa ninyo, mauulit at mauulit pa rin yan doon sa nakaraang impeachment. Bakit? Inumpisahan nyo sa mali. Alam nyo, wala pong mali na nagbubunga ng mabuti. Mhm. Di ba? Katulad din po yan ng paggawa ng masama, hindi rin po magbubunga ng mabuti yan. O kung yung paggawa ng mabuti, hindi rin po magbubunga ng masama. Now, Partner. Pero ikaw, gumawa ka ng mali. Bunga man lagi, partner. Nagbunga man. Ibang bunga man yan. Sabi tama rin pa. Parin pa ko. Puta man. Joke lang. I love you. Tuloy. Tuloy. Nagbunga yung mali. Ayun. ngayon ganito. Pero pwedeng maitama. Yun. Ito mga partner, Tinatama mo ba? Ang gulo. Parang lumulusot ka eh. Ang gulo. Ano ba kita tama ko eh, wala naman tayong ano. Walang mali. Walang mali. Walang mali. Pangalanan nyo! Yun. Tuloy, partner. Tuloy. Joke lang yun. Ito na mga partner, tuloy tayo. Ito ganito, no? Tambakan nyo man ang impeachment is Vice President Inday Sara Duterte. Hypothetical scenario, bibigyan ko kayo mga kapartner. Mangyari ito ha, hypothetical scenario lang. If ever man magtagumpay kayo sa inyong kagaguhan dyan. Sorry to say ha, sorry sa words. Kung Di naman lang. kayo minumura. Oo. Kung hypothetical scenario nga, yung kagaguhan ninyo dyan na magtagumpay para ma-impeach itong si Vice President Inday Sara Duterte, alam nyo ba na mag-sustain ito lalo ng strong votes, yung galit ng mamamayan. Correct. Yan. Oo, Yes. correct. Revenge vote. Revenge vote. Yes. Parang Oo, ganyan. revenge Oo. vote. Revenge vote. Ito yung gagamitin. At sino yon mga kapartner? Yan na nga po papasok dyan yung isang gwapong-gwapo na si Mayor Basti Nako Duterte. po. Oo, Ang mas- tinignan ko partner, ginugil ko yung edad Oo. ni Mayor Basti Duterte. Swak Pasok na. na siya sa edad. Pwede na. Kasi 40 mahigit na pala siya Yo. sa 2028. Mhm. Kasi ang birthday pala ni Mayor Basti November. November pala. So, by the 2028. 2028, pasok na siya, mahigit na siya 40. 40 lang pala. Mm. Kailangan ang 10 years. So Oo. 2027, 40 na siya. Oh. Pag Oo, 2028, tama. 41 na. Hindi pa siya 41. Mahigit pa lang. Pero pwede na Kalahati rin. plus. Pwede. Parang Di kalahati. pasok na siya. O, pwede na. Pasok talaga. Kumbaga 40 kalahati ang edad niya. So, yan yung punto dito. Malaking pagkakamali ninyo kung ipilit talaga ninyo itong impeachment laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. In comparison dito sa binaliwala ninyo at binasura ninyong mabilis itong impeachment ni Marcos Jr. Correct. Bakit? Mayroon pong president na, mayroon na pong court decision. Supreme Court, hindi po sa aming gawa-gawa dito sa Birada or kung sino-sino mga marites. Mhm. Sinabi ng Supreme Court, nagnakaw si Ricto at saka itong si Marcos Jr. Ako po. ng 60 billion. Isauli ninyo yan. Kasi hindi nyo pera yan ng mga mamamayang Pilipino na member ng PhilHealth. Yo, no. Hindi yan pera ng sino-sino partner ha. Correct, oo. Hindi yung pera galing sa gobyerno, hindi. Pera yan ng miyembro. Pera talaga yan ng membro. So, wala na dapat pinapakailaman. Pero pinakailaman ni Marcos Jr. at hinatulan ito ng Supreme Court, maliwanag sa sikat ng araw, ito yung dapat nilang pananagutan. Pero, hindi nyo i-impeach. Ang i-impeach ninyo si BP Inday Sara na Tama! ng kuwa. Galit na si Ay, Bemar. Losartan! Tubig. Tubig. Yung Losartan. Alam mo, Namumula. Alam mo, partner, nakakagalit naman talaga. Oo. 125 million pinag-uusapan. Samantala, yung PhilHealth funds, 60 billion na nga ho. Yung billion yun eh. Tapos ito sila, magkaligaga sila kay Inday Sara. Oo. Di Pater. nagtataka. Sandali pa Di- ha. sige. At adding insult to the injury pa. Nako po. Injury na tayo ha. Oh, injury na. Because of Tatay Diggs. Saan nila kinuha yung pera na ipambabayad doon? Galing sa'yo. Ayun. Sa'yo din, sa'yo. Galing din sa atin, Correct. mga Pilipino, dahil kinuha din sa 2026 budget. Oh, Di ba isang malaking kalukuhan, kagaguhan nitong administrasyon? ninakawan tayo ng 2 beses. Tama! Losartan! Bisdak, Losartan! Tubig! Tubig! Alam mo, partner, no? Ang galing talaga gumawa ni Hontiveros, Ang galit no? mo eh. Iskripto ng Dilawan, partner, no? Oo.